chapter 145, verses 10 to 21. Ang magpupulit lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalik ang tunay na iyong pamilya. Dakila mong gawain upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang katakilaan ng paghahari mo. Paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ng Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalumok at panghihina ay kanyang hahanapin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pag-ibig nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano ba't ang lahat ay may tinatanggap na ikatubuhan? Matuwid si Yahweh sa lahat ng kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang tao. Siyang nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang tao ang pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Bawat kailangan ng tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinaharong sila. Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama ay waro sa akin yung malaki. Aking pupurihin ng Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Amen. Amen, Panginoon. Good morning, church. Morning. Guess po ba tayo na nandito tayo ngayong araw? Amen. Tama rin ako yata. Amen. Saan ba tayo umawi? Samahan niyo po kami sumayaw at kumanta. Amen.
iyong laan. Narito nagay sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay mo.
aming Diyos, Panginoon namin lahat. Magliwanag ka sa bulwagan ito, Panginoon. Kailangan ka po namin, O Diyos. Magpapasalamat kami sa buhay na binigay mo sa amin ngayon. Thank you for the activity of our limbs. Salamat na marami for the activation of our minds, Panginoon. Dinala mo kami rito, Panginoon, upang makapiling ka, upang makaniig ka, upang makipag-fellowship kami sa inyo. Salamat na marami, aming Diyos, Panginoong Jesus. Kailangan ka namin. Jesus! Sa bulwagan ito, kailangan ka namin, O Diyos. We need you. Ikaw lang ang aming kailangan. Wala na pong iba, O Diyos. Kaya, salamat ng marami dahil narito ka. We welcome you in this place. Lord, na-recognize namin. Only you, our God, ang naririto. Wala pong ibang espiritu, kundi espiritu lamang ng Diyos. Ang espiritu ng katotohanan at buhay. Lord, salamat ng marami na narito ang inyong mga mahal na mga tupa, O Lord God. Salamat sa pagdala mo sa mga anak mo sa lugar na ito. Purihin ka, Panginoon. We just want to give you the praise. To glorify you in your name, Lord God. Dahil, Lord, ang mga tupang ito na narito ngayon, you will gonna triple this, Panginoon. At pupunuin mo ang church na ito na iyong binild para pa sa inyong mga anak. Salamat po ng marami, Panginoon. Oh, we give you the praise. We give you the glory. We give you the honor. Jesus! Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang mabuting po na pagsinilay-nilayan natin sa oras na ito ay matatagpuan po sa Mateo chapter 21 verse 21 to 20. Ano po ang sinasabi ng mabuting balita? Sumagot si Jesus, tanda ninyo ito, kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nagkaalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. At anumang hingin ninyo sa panganalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na aming Ama na may dalang ng langit at lupa na makapangyarihan sa lahat. Muli po ay tumutulog kami ngayon sa iyong banal na harapan upang mulit-muli po kayong papurihan at pasalamatan. Yes, thank you, Lord. Kayo po aming Diyos na buhay noon, ngayon at magpakailanman. Thank you, Jesus. You're the Lord of Lords. You're the King of Kings. And you're the Holy One of Israel. Kayo po ang aming kalakasan. Kayo po ang aming kagalingan. Yes. Kayo po ang aming kagalangan. Thank you, Lord. Kayo po ang aming katagumpayan. Kayo po ang aming kapayapaan. At higit sa lahat, kayo po ang aming kaligtasan. Kayo po ang naglilingig na liwanag na bumabalot sa buong sanlibutan. Sa mga sandali pong ikaw, kayo po ay tumadalangin na nawa po ay pataluin nyo inyong priestly anointing sa man of God na gagawin niyo po sa mga sandali ito. Nawa po ang mamutawi lamang sa kanyang mga labi ay banal at makapangyarihan salita na nais kahayag sa bawat isa na namin ito. Dalangin din po namin naman na buksan niyo po ang aming mga spiritual heart, spiritual eyes, and spiritual ears
upang lubos po namin maunawaan ang bawat banal at makapangyarihan salita na ihahin nyo nang magamit po namin itong sandata nang makakarating po kami ng maluwalhati sa inyong kaharian o Diyos. Ang lahat po na ito ay aming dinadalangin sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo na aming tanging tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you po. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lord, I kneel before you, humbling myself. Preach before me. Ikaw, tutulong hindi ako. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Buhay pa po tayo. Wala sumagot. Buhay pa ba tayo? Nag-breakfast mo po tayo. Isa lang ang nag-breakfast dito ah. Anong kinain nyo? Hallelujah! Praise the Lord! Dahil hindi lang ang presence ng ating Panginoon na narito ngayon, presensya ng mga laksang anghel ang narito sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Praise the Lord! Makinig mabuti ang mga leaders na iti-test ninyo ito sa Saturday sa equipping. Hallelujah! Natakot na kayo, ano? So ulitin natin mga kapatid, tayo ngayon ay nasa bagong series. Ang pinamagatan natin, The Power of Prayer. Sabihin mo sa katabi mo, The Power, of Prayer. Biro mo yan, may kapangyarihan pala ang ating mga panalangin. So atin muling babasahin ang binasa ng ating kapatid. But before tayo mag-start, let us pray. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, I submit to your Lordship and to your Kingship, Jesus Christ. I cannot do this without you, Lord God. I need you right now in this pulpit, Lord God. Holy Spirit, touch all your people na anuman ang pag-usapan ngayon na ituro mo, Holy Spirit, ito ay yung ilalagay sa kaisipan ng bawat isa at hindi lang sa kaisipan, kundi iuukit mo ito sa lahat ng puso. Panginoon, Holy Spirit, enkindle in us the fire of your love. Send forth the Spirit, and we shall be created. Thou shalt renew the face of the earth. Father God, let Jesus increase in our pulpit right now, in our lives right now, in our church right now. Decrease us, Lord God, na ikaw, Jesus, ang makikita sa amin ngayon. Preach the power of prayer, Lord God, upang matutunan ng mga kapatiran papano ang kapangyarihan ng pananalangin. Thank you, Lord God. We give you the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Alright, atin po babasahin na rin ang binasa ng ating kapatid. Sabi dito, sumagot si Jesus. Tandaan ninyo kung kayo'y naniniwala at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Ito si Jesus, dumaan sa puno ng igos at nakita niya na walang bunga ang igos, sinumpa ito ng Panginoon at nakita ng mga alagad na natuyo ang dahon, namatay ang puno, at sabi ni Lord dito, magagawa ninyo kung anong ginawa ko sa puno ng igos na ito. More than magagawa natin. At sabi niya dito, hindi lamang yan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo.
So dito mga kapatid, mayroon dito, kumbaga mayroon tayong gagawin. Sa ating pong panalangin, kailangan kalakip dito ang ating paniniwala at ang ating pananampalataya. Sabi ni Lord, ang promise niya, anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Sabi dito, you can move mountains. Di ba sabi, pwede niyo sabihin sa bundok, umalis ka riyan at matapon ka sa dagat. Sabi dito mga kapatid, mayroon nagtanong sa akin when I was preaching sa kina Pastor Billy Church, sabi, ano ba iyong bundok? Mga kapatid, pag iyong mabasa sa Bible, ang mountain, ibig sabihin, iyan ang ating mga problema, iyan ang ating mga kabigatan, iyan ang ating mga issues, iyan ang ating mga stress, iyan ang ating mga, di ba, mga kalungkutan. Lahat ng iyan, they are our mountains. Kaya sabi ni Lord dito, mangyayari kung sabihin ninyo sa inyong mountain, get out and be cast out to the sea. Anong pinapakita dito mga kapatid? Power to move mountains. Walang hindi ka mapapaalis sa buhay mo. May nananakit sa'yo. Sa totoo lang, nagmamigraine ako kanina. Sabi ko, migraine, get out from me. Be cast down to the sea. Kaya tingnan mo mga kapatid, sabi dito, you can move mountains. You can move all things. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Okay. Kasi ganito yon. Gusto ng Panginoon na ang lahat ng ating mga prayers magiging successful. Ayaw ni Lord makita tayo na talunan sa ating mga panalangin. Gusto ni Lord na ang panalangin natin can truly move mountains sa buhay natin. Kaya nga pag-aaralan natin ang buhay ng mga tao noon sa Bible days kung paano sila tinugon ng ating Panginoon sa kanilang mga prayer. Kasi gusto ng Panginoon, ayaw niya makita ang kanyang mga anak. Tatandaan mo, as you walk in this world, tatandaan niyo na anak ka ng Diyos. You are the son and you are the daughters of the Most High God. Tatandaan niyo yan. Walang tatalo sa atin. Anak ka ng Diyos. Pag pumasok ka sa church, anak po ako ng Diyos. Pumasok ka sa mall, anak po ako ng Diyos. Tatandaan nyo, huwag niyong kalilimutan na mga anak tayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya pag-aaralan natin ang mga Bible days na mga tao. Unang-una, ang pag-aaralan natin sa buhay ni Abraham. Alright. Si Abraham ay 100 years, si Sarah naman 90 years, pero nagkaroon sila ng heart desire na magkaroon sila ng anak. Anong ginawa ng ating Panginoon? Pinagtibay niya ang sinapupunan ni Sarah, finertil niya ito, at tunay nga sa kanilang panalangin, tinugon sila ng Diyos at binigyan sila ng isang anak na ang pangalan ay si Isaac. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Sunod po si Jacob. Sa Genesis 32 to 33, nakipagbuno kay God si Jacob. Dahil nalaman niya sa kanyang mga armies na narito si Esau na kasama ang mga maraming batalyon na armies at siya ay sasapupuntahan. Kaya nagdasal siya sa Panginoon, sabi niya, hinahawakan niya ang Diyos, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo tumunin ang panalangin ko tungkol sa aking kapatid. At naghihingi siya ng protection sa ating Diyos sa kanyang buhay. Dahil di ba may nagawa siya kay Esau na natatakot siya ngayon makaharap. Kaya ang ginawa niya, dinivide niya mga tao. Una, may pinauna siya, mga katulong niya, mga asno, kung anong mga hayop. At pangalawa, para kung ano man ang mangyari sa unahan, makakatakas yung iba. Pero the Lord, tinugon ang kanyang panalangin. At nang magkita sila ni Esau, hindi sila sinaktan, kung hindi umakap si Esau sa kanya, nag-iyakan silang dalawa. Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Punta tayo kay Gideon. Si Gideon sa Judges 6,
36 to 40. Hiniling niya sa Diyos na ang kalooban ng Diyos ang masunod na positibo na walang alinlangan na ang Diyos ay kasamahan siya sa kanyang panalangin at ginawa ito ng Diyos. Nang alam ni Gideon na kasama na niya ang Diyos, naging victorious siya at ang resulta, mga kapatid, ang pagpapalaya ng kanyang nasyon. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Kay Samson, nakuha niyo mga estudyante. Kay Samson in Judges 15, 18 to 19, naging victorious siya kay Goliath. Napatay niya si Goliath. Kaya nga nung matapos siya mapatay si Goliath, nagkaroon siya ng matinding uhaw. Sabi niya dito sa verse 18, pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw. Kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako. Ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibilang sa hindi tuling ito. Mga Palestinians, hindi kasi sila tuli. Kaya kung titingnan mo mga kapatid, binigyan na siya ng victory ng Panginoon sa uhaw lang, di ba? Susumbatan niya ang Lord. Pinagtagumpay mo ako, tapos ngayon papatayin mo ako sa uhaw. Kaya sa 19, kaya ang Diyos napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi siya nagalit kay Samson. Ang ginawa ng Diyos, nagpabukal siya ng tubig sa lihi. At uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na yon, tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos na naroon pa ito hanggang ngayon kung pupunta tayo sa bandang Israel. Ngayon, puntahan naman natin si Solomon. Si Solomon naman, mga kapatid, naging hari siya. He is the greatest hari empire on earth. Pero na-realize siya na maging hari siya na bata pa siya. Wala pa siyang karunungan. Kaya nanalangin siya sa Panginoon, anong hiningi niya? Hindi siya humingi ng yaman, hindi siya humingi ng kalakasan, hindi siya humingi ng success o victory sa kanyang kingdom. Anong hiningi niya? Karunungan. Karunungan. Imagine mo yan, sino nga ba ang hihingi ng karunungan sa ating Panginoon? Karamihan tayo pag humingi, di ba? Mihingi tayo ng pambayad sa mga utang, mihingi tayo ng pera, mihingi tayo ng kalakasan, mihingi tayo ng mahabang buhay. Pero si Samson, humingi ng karunungan and he became the greatest na marunong sa kingdom on the earth. Palakpakan natin si Lord. Pinakamarunong siya sa kanyang henerasyon. Punta naman tayo kay Hezekiah. Sino ang nakakalam ng kwento ni Ezekias? Hezekiah, kapangalawang hari, verse 20, chapter 20. Si Hezekiah ay may sakit. Sinabihan siya ni Lord na, sa sakit mo na ngayon, hindi ka nagagaling. Mamamatay ka. Nalungkot si Hezekiah, ang kanyang mukha, binaling niya sa pader, nag-repent, umiyak kay Lord, nakiusap sa Panginoon, at napakabuti po ng ating Diyos dahil tinugon ni Lord ang kanyang panalangin at binigyan pa ng karagdagan 15 years. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Yes! Ang ganda, bait po ng ating Panginoon. Punta naman tayo kay Jonas. Si Jonah, sinabi ni Lord, pumunta ka sa Nineveh at magsalita ka doon sa mga masasamang tao sa lugar. Natakot si Jonas. Anong ginawa niya? Tumakas sa Panginoon at siya ay sumakay sa barko papuntang Tarshish at nang nasa kalagitnaan sa sila ng dagat, dumating ang napakalakas na unos na malulunod na ang kanilang barko. Kaya ang sabi ni Jonas, itapon niyo na ako dahil ako ang sanhi ng bagyong ito. Nang itinapon siya sa dagat, nakita niyo yung ating Diyos, prepared na prepared si Lord. Hindi pa man nangyayari, hindi pa naman siya tinatapon, may nakahanda ng napakalaking isda at nang siya itinapon, nilulun siya agad ng malaking isda. At habang nandoon siya 3 days and 3 nights sa tiyan ng isda, nag-repent si Jonas.
at siya ay umiyak sa atin, Panginoon. Biro mo nandiyon ka sa tiyan ng isda, ang baho kaya nun. Di ba? Pero nang siya mag-repent at humingi ng tulong sa Diyos, ang ginawa ng Diyos, pinapunta yung malaking isda sa baybayin at iniluwas siya sa lupa na dry land. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos! Woo! Hallelujah! Punta naman tayo kay Elijah. Sa unang hari, 17:20 to 23, pinag-pray ni Elijah ang namatay na anak ng isang malo. Nag-pray niya ang namatay na anak na mangha ang mga tao sa kapaligiran dahil first time nilang nakita na ang namatay ay nabuhay pa. Dahil sa panalangin ni Elijah, siya ay binabuhay niya ang anak na patay ng isang balo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Oh, hallelujah! Punta naman tayo kay Daniel. Si Daniel naman ay nag-pray ng restoration ng Jerusalem na nawasak sa panahon ni Nebuchadnezzar. Nakita niya ang manifestation ng kanyang panalangin ng si Haring King Cyrus nag-decree na lahat ng Hudyo, bumalik kayo sa Jerusalem at pumpunuhin nyo ang nawasak na lungsod. Kaya prayer answered din para kay Daniel. Punta naman tayo sa ating Habakuk. In Habakuk 3 verse 2, sabi doon, nag-pray siya ng revival sa Panginoon. Ganun din po tayo, di ba? Kailangan natin mag-pray ng revival in our land, revival in our church, revival sa ating family. At nagkaroon ng greatest revival, ito ang pinakahuling revival nangyari sa history ng Judah. Hallelujah! Praise the Lord! Punta tayo kay Peter. Mabilis ba? Okay lang. Punta tayo kay Peter. Kay Peter naman, di ba si Peter ay ikinulong at hinanda na siya para patayin. Execution ang kanyang sabi sa kanya. At ang church na nalangin na walang humpay, nagpadala si Lord ng anghel upang iligtas si Peter. Hallelujah! Dahil sa humpay, walang humpay na panalangin ng mga member ng church. Hallelujah! Sa atin kaya, mag-pray-pray kaya tayo pag may nakikita tayo na hindi magandang nangyayari sa isa't isa. Hallelujah! Dito si Peter, ang member ng church niya, iyon ang nanalangin. Walang humpay. Kung pag sinabing walang humpay, walang tigil sa pananalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga dito, sabi dito, lahat ng posible na kailangan sa lahat ng pagkakataon, sinusupply ng Diyos ito bilang tugon sa ating believing prayer. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. So ang katanungan, ano ang sekreto ng moving mountain prayer of faith? Okay. Si Jesus kasi, mga kapatid, sa prayer natin, gusto niya makita tayo successful tayo. Yung prayer natin na magdudulot ng tugon. Yung prayer natin na mag-move ng bundok. Kaya pinapakita ni Jesus anong tamang paraan para magresulta sa milagro bilang tugon sa ating mga prayers. Mateo 6, 5 to 6, sabi doon, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga senagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto. Saka ka mananalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita, sinagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So kung tatanungin natin, bakit kailangan natin mag-pray?
mag-isa? Bakit natin kailangan pumasok sa kwarto para mag-pray alone in the room? Dahil, mga kapatid, pag nag-umpisa ka mag-pray, pumapasok ka una sa presensya ng ating Panginoon. Pangalawa, magiging conscious tayo na ina-approach natin ang ating Creator, yung karapat-dapat ng ating ganap na paggalang at pagrespeto. Mayroon na kayong dalawang correct. Pangatlo, dapat din natin ma-realize na kasama mo ang Panginoon sa very room kung saan ka nag-pray. Pag nag-pray ka alone, dapat mo ma-realize, kapatid, na kasama mo ang Panginoon. So, nare-realize natin, number 4, na ang presensya ni Lord sa ating prayer alone, iyon ang prayers natin, magiging mahalaga at magiging powerful. Hallelujah. So, tingnan natin sa awit 139, 7-10. Sabi dito, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naruroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya'y ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. So kung titingnan mo mga kapatid, sa verse na ito, si Lord, He does not come. Si Lord, He does not go. Dahil si Lord natin, siya ay omnipresent God. Siya ay kahit saan tayo, nandoon si Lord. Parang hangin natin nilalanghap. God is an omnipresent God. Omnipresent. Na kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Panginoon. Siya ang Jehovah I am. Jehovah Sham. Hallelujah. Kaya sa kung mag-travel man tayo, pumunta man tayo sa abroad, ang ating Jehovah Sham kasama natin. Ang iba, sabi nila Jehovah Shammah, pero doon Jehovah Sham ang ano nila. Ano kayang mga kapatid ko, kakaiba? Kung ma-recognize natin sa ating prayer na mayroon ibang mundo na nakatingin sa atin, ano kaya ang pagkakaiba? Kung ma-recognize natin na atin sa mga prayer, pinapalibutan tayo ng laksa-laksang mga anghel. Hallelujah! Napakasarap, no? Kaya huwag kayong mapagod sa pag-pray, huwag kayong makalimot sa pag-pray. Dahil prayer lamang ang magbibigay sa atin ng success at victory. Sabi dito sa awit 34 verse 7, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukup. Kaya kung titingnan mo mga kapatid, hindi lang anghel. It is more than the angels. Dahil ang presensya mismo ng Diyos ang kasama natin. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga sa pag-pray natin, mga kapatid, nare-recognize natin ang presensya ng Diyos kung kaya madali mag-pray at magkaroon ng pananampalataya. Dahil we can feel the presence of the Lord when we pray. Na-feel nyo na yun? Sino dito nag-pray na you can feel the presence of the Lord? Ayun, di ba? Ako, dahil nag-iisa lang ako dyan, na talagang pag-pray ko, talagang wara-wara talaga yan. I have to pray, walang kumpay. At I have to pray na by declaration, my claiming, at by the blood of Jesus. Huwag tayong papayag. Dahil mismo si Lord ayaw niyang makita ang kanyang mga anak na talunan sa prayer life. Gusto kasi ng Diyos, ang ating mga prayer is mountain-moving prayers at all things ay ating makakayanan sa ating mga prayer. Thank you, Lord. Okay.
Mateo 6, 9 to 11 at Lucas 11, 1 to 4, ito ang panalangin na tinuro ng ating Panginoon. Nandiyan ba yan? Alright, ano nandun? Ama namin, sambahin ang iyong pangalan. Yung ang mga tinuro ng ating Panginoon in Mateo 6, 9 to 11 at Lucas 11, 1 to 4. Parang ganun din. When you pray, sabi ni Lord, sabihin nyo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang iyong pangalan. Mapasa amin ang iyong kapangyarihan. Di ba? Kaya turo ito ng ating Panginoon. Hindi tayo kailangan mag-pray ng maraming words. Di ba? Gusto ng Lord iyon lang at tinuro niya na mga prayers para natin bigkasin. Kaya nga dito, ang mga disipulo ni Kristo, mga kapatid, nakita nila, paano ba nagpapagaling na may sakit si Jesus? Paano ba ang bulag na nakakakita? Paano ba ang mga pilay na nakakalakad? Namamangha sila. Bakit nakakalakad? Bakit gumagaling? Just by one word of the Lord, gumagaling ang mga may sakit. Nakita nila ang element na ginagamit ng Diyos just by the word. Pagkasalita lang lamang niya ay gagaling ang lahat ng mga may sakit. At unti-unti nalaman ng mga disipulo ang sekreto, yung power ni Jesus dahil alam niya mag-pray. Iyon ang sekreto ni Jesus, the power that Jesus has dahil alam niya mag-pray, kung kaya lahat ng ginagawa niya nagkakaroon ng milagro. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, ang mga may sakit ay gumagaling. Palakpakan natin si Lord. Alright. Ang ating mga prayer, kailangan mag-umpisa ito at mag-end sa praise. Ang ating mga prayer, kailangan nag-uumpisa at nagtatapos sa praise. Pag nag-pray ka ba, di ba? Dumidiretso ka ba kay Lord? Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ganito. Di ba? Pag nag-pray ka, inuumpisahan mo ng praise, di ba? Lord God, we trust you. We worship you. We glorify you. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming tower na powerful. Ikaw ang aming Diyos na dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Di ba hindi ka dumidiretso sa prayer agad? Ang ginagawa mo, your prayer, it starts with praise and ends with praise. Pagtapos na tayo sa prayers natin, binibigyan natin ang end, praise natin ulit si Lord. Salamat po aming Diyos Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible. Ang Diyos namin, walang hindi magagawa. Hallelujah. Sabi dito, awit 150 verse 6, purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Lahat ng nilalang, walang exemption. Purihin natin si Yahweh. Alright. Isang bagay ang hinahanap ni Christ sa atin na kaya natin, mga kapatid, ibigay. Na kung gugustuhin lang natin, di mabibigay natin sa ating Diyos. Isang bagay ang hinahanap ni Christ. At ang bagay na yon ay yung mag-worship tayo kay Lord sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin si Lord. Na mag-worship tayo kay Lord sa Spirit and in truth. Alright. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang divine names and titles. Alright. Marami pang oras. Number 1 is Elohim. Pag narinig mo yan, pag nandoon ako sa New York at nag-grocery, minsan naririnig ko yung mga Hudyo nagsasalita ng mga ganito. Ito ang meaning nito. Pag sinabing Elohim, ibig sabihin creator. Pag sinabing El, yan ay the Almighty. Pag sinabing Eloah, who is to be worshipped. Pag sinabing Elyon, the Most High. Pag sinabing Shaddai,
Kaya nga dalawa, mayroon tayo El Shaddai, ibig sabihin Almighty, All Bountiful Giver. Pag sinabing Adonai, narinig ko ito doon sa New York, nagsasabi, nag-grocery, tapos sinabi ng bata, Adonai, yung pala, Lord, ang ibig sabihin. Pag sinabing Jehovah, ibig sabihin, the God in covenant relation. So, kung i-combine natin, mga kapatid ko, ang titles na ito sa ating Jehovah titles, narito, Jehovah Jireh, ibig sabihin, God will see to it. Jehovah will see to it. Ibig sabihin, ano ang mga pangangailangan nyo, God will gonna supply. Ano ang mga problema nyo, God will gonna answer your problems. Lahat ng ating mga pangangailangan sa mundo ito, God will gonna see to it. Hallelujah. Pag sinabi naman Jehovah Rapha, pag mayroon kayong sakit, sasabihin nyo lang, Jehovah Rapha, pagalingin mo ako. Diba? Noong kumain ako ng mangga, doon sa Sitio Gala, nagpunta kami sa community ng mga Aita, at napakaraming mangga nangate ang aking skin sa mangga. At sinabi ko lang, Jehovah Rapha, umalis ang kati na ito sa aking skin. At tunay na hanggang ngayon, wala na po yung kati. Praise the Lord! Hallelujah! So, puntahan naman natin ang Jehovah Nissi. Pag sinabing Jehovah Nissi, ito ay Jehovah my banner. May mga may mga may mga chapter ng book at kayo na lang ang magsulat at dahil madami po itong pinag-aaralan natin. Alright, Jehovah Wadas. Iyan ang sinasabi, ang meaning nito, Jehovah that sanctify you. Nandiyan yan sa Exodus 31 verse 13. Jehovah Shalom. Pag naririnig natin ang Jehovah Shalom, akala natin pag sinabing Shalom, peace lang, di ba? Kapayapaan lang. Pero hindi natin alam ang Jehovah Shalom, ang ibig sabihin, hindi lang kapayapaan, ito ay health, ang iyong kalakasan, at ang iyong prosperity. Kaya nga, ang mga anak ninyo, iinyo yan i-bless, Jehovah Shalom. Mayroon siyang health, mayroon siyang peace, at mayroon siyang prosperity. Jehovah Shidkinu, Jehovah our righteousness, na ito ay nasa Jeremiah 23 verse 6. At ang isa pa, Jehovah Sham or Jehovah Shammah. Jehovah is there. Ibig sabihin, kahit saan parte ng mundo at saan parte ng lugar, our Jehovah Shammah ay naroon. Praise the Lord in Ezekiel 48 verse 35. At sunod, Jehovah Ra'ah. Pag sinabi natin Jehovah Ra'ah, ito ay Jehovah our shepherd. Diba? Memorize natin ang Psalm 23 verse 1. Diba? Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulan. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Wow, ang galing. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, ako inaakay. Okay? Iyon ang atin Jehovah Ra, Jehovah our shepherd. Kaya nga kanina, mga kapatid, ang ating kapatid nagsasabi kay Brother Maki na hinto na sa pagprapractice. Sabi ko sa kanya, the sheep hears your voice and they will follow. Kaya nung ako na magganon, huminto na si Maki. Praise God. At sunod mga kapatid, Jehovah Shaha. Jehovah of hosts. Iyan ang nandoon sa 1 Samuel 1 verse 3. Basahin niyo ito, mga kapatid, napakaganda nito. At Jehovah Elyon,
Sinasabi dito, Jehovah Most High in Psalm 7 verse 17. O puntahan natin ang Proverbs 18 verse 10. Sabi dito, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Pangalan pa lang ni Yahweh yun, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ano daw? Ang pangalan ni Yahweh ay may isang check na kayo. Ito ang mga kasapatan ni God sa mga saints. Sino ang mga saints? Ha? Tayo po. Mga hindi yung mga santo na nasa sambahan, nakikita ninyo na mga inaano ng mga panyo, tapos gaganon ka ng sakit. Tayo ang tinatawag ni Lord na mga saints. Hallelujah. Kasapatan ni God ito sa mga saints. Ang name ni Lord ay strong tower. At tayo ay makasusumpong ng kapahingahan at siya ang ating sanctuary. Pag tayo napapahamak, go, run to the sanctuary of the Lord. Iyon ating strong tower. Dahil sabi dito, pag tayo ay tinutugis, run to your sanctuary. Iyon ang kayamanan, inilatag sa strong tower ay sapat, mga kapatid, para tayo ay payamanin. Wow, kasarap, no? Kasarap pa pag pinag-aaralan ko ito, ako ang nabibless. Ang lakas ng tower na ito ay sapat-sapat sa ating protection. Kayo ba ay may mga enemies na gusto kayong i-down, gusto kayong sumpain, tatanda nyo, run to this strong tower. Naroon ang lahat ng pangangailangan natin. Praise, ito ulit, praise ang susi para makapasok tayo sa presensya ng Diyos. Nakita natin ng ating mga music team, di ba? Ang praise nila ang nagbubukas ng langit para makapasok ang congregation na ito. Kaya nga gusto nga natin lahat ng mga nasa music team, mga anointed sila, prepared sila, at makikita natin na napakaganda ng ginagawang mga music team ng ating Panginoon. Okay, punta tayo sa Lucas 17:11 to 19. Okay. Ito yung 10 kitungin na pinagaling ng ating Panginoon. Okay, nung lumapit sila sa ating Panginoon, sabi ni Lord, go at i-present ninyo ang inyong mga sarili sa priest. Ang 10 kitungin na ito, habang papunta sila sa mga priest, nakita nila na sila ay gumagaling sa lahat ng kanilang mga sugat. Nakita ko po ito, mga kapatid, yung mga kitungin sa Iwahig, Palawan, nung pumunta kami nila chairman, makikita mo na sila ay mga walang ilong, walang tainga, at ang kanilang mga fingers, kulang-kulang, ang kanilang mga paa, putol na, kumbaga dahil sa ketong. Kaya nga, mga kapatid, habang lumalakad ang 10 kitungin na ito, nakita nila na sila ay gumagaling sa kanilang mga sugat. Ngunit isa lang, nung makita ng isa na siya ay gumagaling, nagbalik siya sa Diyos, kay Jesus, lumuhod siya, umiyak sa Panginoon, umiyak sa pasasalamat, at sabi nga ng Diyos, di ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik? Nasaan ang siyam? Di ba naghahanap din ang Diyos natin ng utang na loob? Kaya nga, dapat tayo magpapasalamat sa Lord. At ang isang kitungin na ito na bumalik, na ibalik ang nawala niyang tainga, nawala niyang ilong, nawala niyang mga fingers at mga paa, at God made her whole. Nakita na presko na naman ang kanyang katawan. Buong buo, mga kapatid ko kay Kristo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Okay, ito yun. Ang mga tao, mabilis tayo humingi ng tulong kay Lord. Pag nanalangin tayo, napakabilis natin. Pero sad to say, mabagal tayo
magpasalamat sa mga kagandahang loob na binibigay sa atin na Diyos. Totoo hindi? Totoo hindi? Oo, di ba? Pag nakakatanggap na tayo ng blessing, pag natatanggap na natin ang katugunan sa panalangin natin, anong ginagawa natin? Di ba? Nakakalimutan natin magbalik ng pasalamat sa ating Panginoon. Mabagal tayo sa pasasalamat, mabilis tayo sa paghingi sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos! Woo! Alright. Kung gusto nyo ba ang prayer nyo na magpapalipat ng bundok, mga kapatid, gusto ba natin ang prayer natin magpapalipat ng bundok? Amen? Ano ang dapat natin matutunan? Matutunan muna natin ang spirit of praise. Hallelujah! Woo! Ang ating binasa kanina, Mateo 21 to 22, dalawang bagay ang ating makikita dito, mga kapatid. Una, yung ating presensya ng power ng ating Panginoon. Pag tayo ay nag-pray, tatandaan nyo, i-recognize nyo na ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama mo kung saan ka nag-pray-pray. Kaya nga ang iba, you can pray everywhere. Kahit saan ka, makakapag-pray ka. Kahit nasa mall ka, makakapag-pray ka. Ako, pag pumasok sa mall, sinasabihan ko agad, Lord, kontrolin mo ako. Dahil, ano ba yun? Yung, pag nag-shop ako, talagang, ano ba yun? Impulsive ako, sobra. Hindi ako makontrol. Pero pag pumasok ako, sinasabihan ko, Lord, control me. Control me kung ano ang dapat bibilhin ko ay dapat yung pangangailangan ko lang. Kaya nga nakakatuwa ang Panginoon dahil dapat, ano ba yung bibilhin natin kahapon? Meron tayong bibilhin, yung pala, i-provide lang pala ni Lord. Yes. Bibili sana kami ng saging, hindi kami nakababa sa motor. Kaya pala hindi kami pinababa dahil provide ni Lord ang isang piling na saging na pagkalalaki, mga kapatid, hindi namin kaya ubusin ang isa. Praise the Lord! Hallelujah! Dalawang bagay. Ang power ng presensya ng Panginoon at power ng ating praise. Gusto nyo na maranasan ninyo ang mountain moving prayer, mga kapatid? Hallelujah! Ang sikreto, di ba? Kailangan manalangin tayo alone. Pumasok tayo sa room na tayo lang mag-isa at mag-pray-pray. Hallelujah. Huwag tayong mag-pray na pakitang tao, di ba? Nag-iisa ka. Mag-pray ka doon, mag-isa sa ating Panginoon. At makikita mo, mararanasan mo presensya ng ating Panginoon at ang mga laksa-laksang anghel na nakapaligid sa atin. Iyan ang prayer na tutugunin ni Lord. You can say to your poverty, get out from my life and be cast down into the sea. At anong tatawagan mo? Release prosperity. Release wealth sa buhay natin. Kung mayroon kayong binding, mayroon din kayong releasing. Hallelujah! Praise the Lord! Magandang tanghali sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon. Ay ito, na magsosobra ako. Dahil ayan na naman si Chairman, ay sigas-sigas naman yan. Mamaya sasabihin na naman, nagsobra ka sa iyong preaching. Dahil kay Pastor Gary, tinuturo sa amin, 20 minutes preaching lang hanggang 30 minutes. That is enough. Pag nagtuturo ka sa Bible School, tatapikin ka pag sumobra ka. Masyado discipline ng aming pastor. And I love it. Dahil gusto ko ang discipline, dahil ako mismo, disciplinarian po ako. Kaya hindi man naiintindihan ng mga eglets ngayon, that is a discipline sa inyo. Dahil mayroon kayong ginawa na hindi ka lugod-lugod sa Lord. Hallelujah, let us pray.
Praise God. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos sa preaching mo na ito. Ikaw talaga ang Diyos na tama sa oras. Thank you na natapos ang preaching na ito, Panginoon, na Lord, inumpisahan mo po the power of prayer. Panginoon, hallelujah, turuan mo pa kami, Panginoon, sa succeeding na mga preaching na ito upang matuto kami, Panginoon, kung paano ang aming gagawin para ang aming mga prayers magkaroon ng power to move our mountains and to move all things sa buhay namin na hindi kalugod-lugod sa inyo. Salamat ng marami for all the hearers of your word dahil hindi lang sila hearers, kundi magiging doers sila sa iyong mga salita. Salamat ang marami sa Church of JFRCC. Lord, dito kami. Hindi kami pabubunot o paaalis sa ibang tao. Dito mo kami tinanim, dito kami yayabong, dito kami magiging fresh ang aming mga leaves, ang aming mga branches, Panginoon, at Lord, ang aming mga ugat magiging matibay, Panginoon, at walang sino man makapag-aalis sa amin sa sambahan mo ito. Hindi ang quantity ang aming tinitingnan, but the quality of the people na pinadadala mo, yung mga faithful ones at loyal ones sa iyo, dahil ikaw ang unang Diyos na naging matapat sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon. There is really power in your name, Jesus. We give you praise. We give you glory. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Na-bless po tayo sa preaching ng ating mga pastora. Amen. Maraming salamat sa buhay ng ating mga pastora na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. Napakaganda po yung ating program sa umagang ito, yung power of prayer. Napakahalaga po yung sa Kristiyano. Sapagkat yung prayer, tayo lumalapit sa Panginoon, nakakausap natin yung ating Panginoon dahil sa ating mga panalangin. Sige po, may po ay garap po tayo sa isang mga gawain ang Christ testimony na kay Sister Kim. Yun po. Magandang umaga po sa ating lahat, gano'n-gano'n na po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naman po ako magpapatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon. Yes. Sabi nga ng Panginoon, ang ibigay mo ang iyong buong ikapot at sigurado bubuksan ng langit at ibibigay ang masaganang pagpapala
Glory to God. Nasa nasa barangay ako, nasa center. Sinundo ako ng brother husband ko. Umuwi ka kasi may naghahanap sa'yo. Yung pala blessing. Glory to God. Thank you, Lord, for the blessing. At alam ko, may magkarating. Thank you, Lord. Tatanggal yan. Tatanggal yan. Tayo ngayon ay dadako sa Ay, come on, church! Rejoice! Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon at tayo ay makapagtanim sa kanyang kaharian. At alam natin sa pagtatanim, may binabalik ng siksik-liklid, probado na sa sobra-sobrang pagpapala sa ating lahat. Hallelujah, Jehovah Jireh! Oh, come! Come on, church! Come on! For our believing confession, come on, church. Father, I do my putting first in my finances, giving you my blessing tithes and offerings. I thank you that you supply all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus, and grant the desires of our heart. You are bringing me to my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out of blessings until it overflows. I call my house and all my property paid for in full. I believe I receive raises and bonuses, sales and commissions, favorable settlements, estates and inheritances, interest and income, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost business retrieved, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. I thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I am more than enough to give your kingdom. Money coming to me now. Money coming to me now. Money coming to me now. In Jesus' name, amen.
basket is for our renovation of our church. Thank you, Lord, for your donations and support. God bless us all.
fathers. Salamat, Panginoon, sa church mo. This JFRCC will rise up like a soaring eagle, Panginoon. At ito, Panginoon, you will come back to this glorious church someday, Father. We thank you, Jesus. Napakabuti mo. We just want to keep on praising you, Lord. We glorify you. We, Lord God, we give you honor and we give you thanks. Father, thank you. We bless your name. In Jesus' mighty name. Amen. Sige po, may bago po ba tayong gumalo ngayon ngayon na naka-attend? Papunta po sa harap at mag-pray ng ating mga pastor. Praise the Lord. Come on. Give God a clap of offering. Isa lang nadadala sa ating Panginoon. Muli ang anghel. Nagpapalakpakan sa langit. Come on, church. Oh, hallelujah. Reminders lang po, tuloy pa rin po yung ating mentoring sa Tuesday po, 6 p.m. po. At tapos yung mga Bible study natin, araw ng Lunes, Huwebes at Friday. Yan, kung may tapos Saturday po, equipping po, 2 o'clock dito po sa ating church. Ngayon po, kung may gusto po kung sa kanilang magbahay, pasabi lang po kay Pastor Pio, kasi sige po, music team at panel blessing ng ating mga pastor. Hallelujah! Purihin natin, Panginoon. Tayo na po tayong lahat para sa ating closing song.
All you have to do is just receive. Receive the power of your prayer that will move mountains sa ating mga buhay. You are blessed in all areas. Pinayayaman kayo ng ating Panginoon. All ng mga kabigatan, yesterday's come in the power of the name of Jesus. At we welcome to you, life, to new dreams, to new hopes, ang ating mga bagong blessing. At ang dahilan natin, ang ating Diyos at may-ari ng gold and silver in this world. Kaya hindi tayo magkukulang. Sobra tayo sa sobra. Jehovah Jireh! Hallelujah, the good provider God. Jehovah Rapha, ang lahat ng mga may sakit ngayon, ang lahat ng mga may nararamdaman, in the power of the blood of Jesus, we are healed in Jesus' name. Salamat ng marami, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah! Oh, Jehovah Shammah, you are here. Ikaw ang aming Diyos who is everywhere. Kung kaya lang namin, kasama ka po namin ngayon. At dahil nandito ka in the midst of us, kanina pa, binigyan mo na ng pagpapala ang mga kapatiran. According to their needs. According to their needs. According sa heart desire nila, tinubon mo na po, Panginoon namin Diyos. And this, Lord, ang mga anak mo sa JFRCC, payayamanin mo, gagawin mo millionaires in this world. They will be walking in divine health, Lord, promotional increases para sa mga may trabaho, Panginoon. Oh, you are watching your people, Lord God. At alam ko ngayon pa lamang, binibigyan mo ng protection ang lahat ng mga nag-drive ng mga cars nila, ng mga tricycle nila. Ikaw magpapadala ng mga sasakay sa mga tricycle nila at lahat ng sasakay, they will be giving to their bosom. Panginoon, salamat po na marami para sa asawa kong si Chairman Amanda. Happy birthday ako. Alam ko na kayo magsasaya ngayon. Happy birthday. Chairman, you are blessed. Blessed na blessed ka. Kung kaya alam ko sa dalawa mong trabaho, you will gonna be blessed. Promotion increase, ibibigay ng Lord at higit sa lahat ang iyong kalusugan at haba ng buhay para sa ating lahat. In the name of the power of Jesus. Hallelujah. Oh, I bless you, God. The joy of the Lord is our strength. The peace of the Lord ang ating mararanasan ngayong araw na ito. Ang araw na ito ay bago. Ito ang araw na mayroon tayong bagong pag-asa, bagong dreams natin, ang ating bagong mga inaasahan sa ating Panginoon. Oh, I bless you now, mga anak ng Diyos. You are the sons and daughters of the Most High God. I bless you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And this I pray in Jesus' mighty name. Amen. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. But remember, Jesus loves us more. Thank you, music team.